ika-25 ng Setyembre. 05:01 Peter hours. 6 na Ukrainian Beaver drone ang lumipad mula sa Kherson. Ang kanilang destinasyon ay ang Katya Airfield sa Crimea. Doon, 26 aircraft ang naghihintay na maging susunod na target. Sa simula, tila tahimik ang misyon dahil gumamit sila ng ruta sa isang kilalang butas sa sakop ng radar. Ngunit magbabago ang lahat sa loob lamang ng ilang segundo. Lingid sa kaalaman ng mga taga-Ukraine, nagpwesto ang mga Ruso ng isang Torm na 2 air defense system sa gitna mismo ng daanan. Nalock ng radar ng battery ang lahat ng 6 na drone sa layong 12 kilometro. Biglang umalarma ang warning system ng nangungunang Beaver. Isang tunog na nangangahulugang malapit na ang kapahamakan. Isang Russian missile ang nasa himpapawid na. Bumibilis hanggang 3 beses ng bilis ng tunog. Ang Sham L-331 missile ay darating sa loob ng 18 segundo. May dalang sapat na pampasabog upang gawing confetti ang drone sa loob ng 16 na metrong lawak. Ginawa ng operator ang tanging paraan na kaya niya. Bumulusok siya pababa ng napakabilis. Na ang composite frame ng drone ay lumagitik na parang isang barkong kahoy sa gitna ng bagyo. 3 metro sa ibabaw ng Black Sea. Sapat na upang malasahan ang alat ng tubig dagat. Huminto sa pagbaba ang Beaver habang sinusubukang sumunod ng missile. Ngunit ito ang katangian ng mga missile na dinisenyo noong dekada 70. Ginawa ang mga ito para tamaan ang mga fighter jet sa matataas na altitude. Hindi ang mga composite na eroplanong halos dumadampi sa mga alon. Dahil sa tindi ng pagliko ng missile, ang control surfaces nito ay nagsimulang matunaw dahil sa friction. Kapag bumibiyahe ka ng 850 metro kada segundo at tumama sa tubig, hindi mahalaga kung ikaw ay missile o isang laryo. Tapos ka na. Ang pagsabog ay nagpaangat ng tubig hanggang 40 talampakan. At tinamaan ng shrapnel ang pangalawang Beaver na parang mga bala ng shotgun. Nawasak ang kanang pakpak nito. At bumagsak ito ng paikot sa dagat. Ang 5 natitirang drone ay nagsikalat na parang mga bola ng bilyar matapos ang tirada. Bawat isa ay kumuha ng magkakaibang direksyon habang sinusubukan ng operator ng GI na alamin kung alin ang susunod na tatargetin. Kaya ng kanyang computer na mag-track ng 48 target at bumanat sa 4 ng sabay-sabay. Ngunit na program ito ng mga taong inakala na lahat ng sasakyang panghimpapawid ay lumilipad ng tuwid. Isang drone ang lumingon pabalik sa Ukraine habang mabilis na umaakyat pataas. Ipinakita nito ang buong lawak ng kanyang pakpak at tiyan sa radar. Sa halip na ang ilong lang nito. Dahil dito, ang itsura nito sa radar ay nagbago mula sa isang maliit na tuldok patungo sa isang bagay na 3 beses na mas malaki. Katulad ng pag-ikot sa isang kutsilyo. Mula sa talim patungo sa lapad nito. Dagdag pa. Ang direktang pag-akyat ay lumilikha ng malakas na Doppler shift na binibigyang kahulugan ng mga Soviet era na computer bilang isang high-priority threat. Tinukol ito ng computer bilang pangunahing banta dahil inakala ng mga Soviet programmer na ang mas malaking radar return kasama ang vertical movement ay nangangahulugang isang paakyat na fighter o isang paparating na missile. 2 missile ang tinarget ang nag-iisang decoy na ito. Habang ang 4 na tunay na banta ay bumaba sa taas ng alon at mabilis na tumakas patungo sa Black Sea. Nang matanto ng operator ng GI na nalindang siya, nakapasok na ang mga drone sa kanyang minimum range. Iyon ang eksaktong distansya kung saan hindi sapat ang bilis ng mga missile para i-arm ang kanilang mga warhead. Para itong sinusubukang suntukin ang isang taong nakayakap sa iyo. Ang kanyang desperadong babala sa susunod na linya ng depensa ay may halong pagkataranta. Iyon ang pakiramdam kapag kailangan mong ipaliwanag sa iyong boss kung paano napahiya ng 4 na laruang eroplano ang isang multi-milyong dolyar na hardware. 4 na drone. Napakababa. Patungong 270. Alam nila ang ating mga posisyon. Ang babalang iyon ay nakarating sa isang Raptor patrol boat na naghihintay sa likod ng isang abandonadong gas platform mula pa hating gabi. Naka-off ang mga makina. Nag-aabang sa eksaktong ganitong sitwasyon.
Ang babala ng commander ng Navy ay nakarating sa Black Sea Fleet Battle Watch Center noong 05:28 hours. Tumingin ang dispatcher sa kanyang patrol chart at ngumiti. Ang Raptor ay nakaposisyon doon dahil nalaman ng Russian Naval Intelligence na gusto ng mga Ukrainian drone na tumawid sa baybayin sa pagitan ng 0530 at 0600. Ito ang oras ng pagpapalit ng chef, kung saan iniisip ng lahat ang almusal sa halip ng mga banta. Ang platform, na inabandona mula noong 2014 na nang makuha ng Russia ang Crimea, ay nakatayo sa mga kinakalawang na binti. 30 metro sa ibabaw ng tubig. Perpektong takip para sa isang bangka na naglalaro ng tabuan na may milyon-milyong dolyar na pusta. Ang platform ay eksaktong 18 kilometro mula sa baybayin ng Ukraine. Nasa labas lang ito ng abot ng Ukrainian Coastal Artillery. Ngunit sapat na malapit para harangin ang anumang papuntang Crimea. Ang lalim ng tubig dito ay 45 metro. Sapat na mababaw para makaangkla ang Raptor kung kinakailangan. Ngunit sapat na malalim para makagalaw ng mabilis. Kung titignan niyo ang harap ng Raptor, makikita niyo ang Oprava Ford Remote Weapon Station. Hindi ito isang ordinaryong machine gun. Ito ay isang gyro-stabilized platform na may sariling ballistic computer na kayang mag-track ng mga target habang ang bangka ay tumatalon-talon na parang mechanical bull. Ang Ilido Heavy Machine Gun ay kontrolado ng isang gunner na nakaupo sa ilalim ng deck. Nakatitig siya sa isang screen. Ligtas mula sa ganting ito. Ang 4 na Beaver ay nakarating sa Black Sea noong 0531. Ang kanilang mga operator sa Keron ay parang bulag na lumilipad gamit ang mga linaw waypoint. Ang kanilang mga video feed ay nagpapakita lamang ng madilim na tubig at static. 8 kilometro sa unahan. Pinapanood sila ng thermal imager ng Raptor. Ang mga makinang gasolina ng drone ay tumatakbo sa 200 degree habang ang karagatan ay 15 degree. Sa thermal imaging, ang pagkakaiba sa temperatura ay nagpamukha sa kanila na parang mga sigarilyong nagliliwanag sa isang madilim na silid. Kaya ng system na i-track ang heat signature na yon sa layong 3 kilometro. Kahit sa gitna ng tilamsik ng dagat. Nagsimula ang pananambang sa mga 14 na 5 na bala na nagmula sa kung saan. Hindi ito mga ordinaryong bala. Bawat bala na kasing laki ng hinlalaki ay kayang tumagos sa 1 pulgadang bakal na baluti o tumagos ng buo sa isang kotse pahaba. Kinakalkula ng computer ng baril ang solusyon. Target na 150 kilometro bawat oras. 800 metro ang layo. 3 metrong crosswind. Ang nangungunang Beaver ay tinamaan ng 6 na beses sa loob ng 2 segundo. Ang mga bala ay tumagos sa composite body nito na parang mainit na karayom sa mantikilya. Ngunit ito ang nagligtas dito. Ang drone ay halos isang lumilipad na kahon na walang laman, na may ilang electronics sa mga sulok at pampasabog sa ilong. Dumaan lang ang mga bala nang hindi tumatama sa anumang mahalagang bahagi. Biglang umakyat pataas ang operator. Habang may mga kislap na nagmumula sa mga nasirang servo wiring. Nag-iwan ito ng bakas ng usok na makikita sa thermal, na parang pinakapanganib na skywriting sa mundo. Sa taas na 100 metro. Ang geometry ang naging pinakamatalik na kaibigan ng drone. Kaya ng baril ng Raptor na umasinta pataas hanggang 60 degrees. Ngunit ang mga drone ay nasa itaas na mismo nito. Sa 85 degrees. Nakikita ito ng gunner. Na-track niya ito. Ngunit hindi niya maitutok ang kanyang sandata. Para itong sinusubukang patayin ang isang langaw sa kisam habang nakaupo ka sa isang silya. Umugong ang mga makina ng bangka. Mula 0 hanggang 48 knots sa loob ng 12 segundo. Ngunit sa bilis na yon, ang bangka ay hindi na naglalayag kundi tumatalon-talon sa mga alon na parang batong nagpapaskipping sa tubig. Sinubukan ng gunner na panatilihin ang kanyang puntirya. Ngunit mahirap bumaril ng tuwid kapag ang iyong platform ay lumilipad sa air tuwing 3 segundo. At ang gyro stabilizer ay hindi kailanman dinisenyo para sa isang bangka na pansamantalang nagiging isang sasakyang panghimpapawid.
Ang tatlong hindi nasirang Beaver ay nahati sa paligid ng patrol boat. Dalawa ang pumunta sa kaliwa. Isa sa kanan, na pumipilit sa gunner na pumili. Sinubukan ng bangka na lumiko sa 48 knots. Ngunit walang pakialam ang physics sa iyong mga intensyon. Sa bilis na yon, ang turning radius ay umabot sa 300 metro. Ang anumang mas matalas na pagliko ay magpapataob sa bangka ng mas mabilis kaysa sa iyong inaasahan. Pinanood ng kapitan ang mga drone na maglaho patungong Crimea. Alam na nalusutan siya ng mga sasakyang panghimpapawid na mas maliksi kaysa sa pinakamagaling na patrol craft ng Russia. Ang ulat ng kapitan ay nag-trigger ng agarang tugon mula sa isang I-52 na nagpapatrolya na. Mabilis na lumiko ang piloto nito patungo sa intercept point. Ang I-52 ay inilipat mula sa kanyang patrol station 30 kilometro sa silangan, kung saan ito ay umiikot sa loob ng 2 oras. Gumagastos ng 500 litro ng gasolina kada oras habang nagbabantay sa walang lamang katubigan. Ang helicopter ay mayroon na lamang 40 minutong natitirang gasolina. Sapat para sa isang labanan bago bumalik sa base. Makikita niyo dito kung paano ang I-52 ay may dalawang rotor na umiikot sa magkasalungat na direksyon sa isang shaft. Tinatanggal nito ang torque. Ang puwersang nagiging sanhi kung bakit kailangan ng mga normal na helicopter ng tail rotor. Kung wala ang tail rotor na kumakain ng 15% ng lakas ng iyong makina, magagamit mo ang lakas na yon para sa mga armas at bilis. Para kang nag-alis ng training wheels sa bisikleta at natuklasang kaya mo palang mag-backflip. At kakailanganin ng hilo na ito ang lahat ng bilis na makukuha niya. Nalock ng Arbalet Negatibo 52 radar ng helicopter ang lahat ng 4 na Beaver sa layong 8 kilometro. Pinili ng piloto ang isang Baker missile, isang sandata na dinisenyo upang gawing modernong sining ang mga tangke. Ngunit ngayon ay gagamitin para sa isang papel na hindi nito pinaghandaan. Para itong gumagamit ng maso para pumatay ng lamok. Gagana ito kung tatama ka. Ngunit mas madaling sabihin kaysa gawin. Ang Baker na nakikita ninyong lumilipad ngayon ay walang sariling seeker. Sumusunod ito sa isang laser beam na parang tren sa rails. Pinipintahan ng helicopter ang target gamit ang isang coded laser. At ang missile ay may sensor sa buntot nito na nakatingin pabalik sa helicopter. Pinapanatili ang sarili sa gitna ng beam para itong naglalaro ng follow the leader sa bilis na match 2. Mukhang simple hanggang sa matanto mo na ang leader ay gumagalaw. Ang target ay gumagalaw. At ang missile ay sinusubukang lutasin ang problema sa geometry habang humihila ng 20 pulgada. Dumaan ang missile sa loob ng 3 metro. Anumang tangke ay magti-trigger sa proximity fuse. Ngunit ang mga tangke ay nagre-reflect ng radar na parang mga billboard. Ang Beaver ay nag-reflect nito na parang isang business card. Hindi ito kumilala ng fuse bilang isang valid na target. Sumunod na umaksyon ang electronic warfare suit ng I-52. Nagbuga ito ng radio static sa lahat ng frequency na ginagamit ng mga drone para makipag-ugnayan. Ang 100 watt na output ay parang nakatayo ka sa tabi ng isang rock band habang sinusubukang makinig. Agad na nawalan ng kontak sa kanilang mga operator ang 4 na Beaver. Ngunit ito ang katotohanan tungkol sa jamming. Sinusubukan mong sapawan ang boses ng isang taong nakababa na ng telepono. Nang mawalan ng signal ang mga drone, lumipat sila sa mga pre-programmed waypoint na naka-inbox sa kanilang memorya. Ang mga pre-programmed waypoint ay simple. Lumipad sa mga gear coordinate na ito ng sunod-sunod. Panatilihin ang altitude na ito. Pagkatapos ay bumulusok kapag naabot ang target zone. Walang magarbong manyobra. Walang pag-iwas. Punto o hanggang punto rin lamang. Na parang isang napakamapanganib na pizza delivery. Nahati ang mga drone sa 3 paraan gamit ang isang pre-planned na tugon. Isa ang umakyat sa 200 metro para magkaroon ng altitude advantage. Isa ang nanatili sa 50 metro sa optimal engagement zone ng helicopter.
At dalawa ang bumulusok patungo sa mga alon kung saan ang rotor wash ng E-52 ay lumilikha ng sarili nitong sistema ng panahon. Lumiko ang piloto sa isang giving turn na sapat na malakas upang itulak siya sa kanyang upuan nang may 3 beses na bigat ng kanyang katawan. Sinusubukang i-line up ang kanyang 30 Bliss cannon. Ngunit ito ang problema sa mga baril na nakamount sa helicopter. Ang buong helicopter ay kailangang itutok sa iyong binabaril. Para itong sinusubukang itutok ang isang rifle na may bigat na 8 tonelada at lumilipad din. Ang 42 kanon ay may isa pang problema. Nakaboresite ito sa isa. 500 metro. Ibig sabihin, ang aiming system ng baril ay nakakalibrate para tamaan ang mga target sa partikular na distansyang iyon. Sa mas malapit na distansya, ang mga bala ay dadaan sa ilalim ng target dahil ipinapalagay ng sight na mas malayo ang iyong binabaril. Para itong sinusubukang tamaan ang isang bagay na isa-0 talampakan ang layo gamit ang isang rifle scope na naka-0 para sa 100 yarda. Ang iyong mga bala ay bababa dahil ang sight ay nagko-compensate para sa bullet drop na hindi pa nangyayari. Ang mga bala ng kanyon ay lumikha ng mga kahanga-hangang tilamsik ng tubig. Ngunit ang pagtama sa isang tumatawid na target habang bumubulusok sa bilis na 280 kilometro bawat oras ay purong matematika. At ang matematika sa ganitong bilis ay hindi mapagpatawad. Ang mababang drone ay nahuli sa rotor wash ng helicopter. Isipin na nakatayo ka sa likod ng isang jet engine. Maliban na ang jet engine ay nasa itaas mo at nagtutulak pababa. Pagkatapos, umilaw ang pilot warning system ng E-52. Isa-0 kilometro na lang ang layo niya mula sa baybayin. Sa loob ng engagement range ng mga Panzer system sa Kacha Airfield. Ang kanyang transponder ay nagsasabing friendly. Ngunit ang mga insidente ng friendly fire ng Russia ay naging napakadalas na halos garantisado na. Umakyat ang piloto at lumiko pahilaga. Iniiwan ang 4 na gasgas ngunit lumilipad pa ring Beaver na tumawid sa airspace ng Crimea noong 0545. Tapos na ang kanyang trabaho. Ang mga coastal defense na ang bahala sa iba. O kaya iyon ang kanyang inakala. Sa sandaling tumawid ang 4 na Beaver sa baybayin. 2 radar station ang nagpintura sa kanila ng sapat na electromagnetic energy upang makaluto ng popcorn sa layong 30 kilometro. Ang ENA isa-0L isa coastal surveillance radar at isang mobile na Podlet Li-1 ay nagpapakain ng targeting data sa mga Panzer system sa Kacha Airfield. Ngunit narito ang malaking kabalintunaan. Matapos ang pag-atake noong Setyembre 21 na nagmula sa Hilaga, inilipat ng mga Ruso ang lahat ng kanilang mga Panzer upang humarap sa Hilaga. Ang pag-ikot sa kanila para harapin ang mga target mula sa timog ay aabutin ng 30 segundo. Sa modernong labanan, iyon ang pagkakaiba sa pagitan ng tagumpay at pagiging susunod na video sa YouTube. Umakyat ang nangungunang Beaver patungo sa ENA isa-0E1. Sinusundan ang sariling signal ng radar na parang sinusundan ang mga breadcrumb pauwi. Ang radar ay tumatakbo sa 200 MV. Napakalakas na para na rin itong sumisigaw ng narito ako. Sa electromagnetic na wika. Pinanood ng 8 kataong crew ang nangungunang Beaver na papalapit sa bilis na 150 kilometro bawat oras sa kanilang mga screen. Nakikita ng radar ang lahat. Ngunit wala itong magawa tungkol dito. Para itong isang security camera na pinapanood ang pagnanakaw sa iyong bahay habang ikaw ay nasa bakasyon. Nagpaputok ang pinakamalapit na Panzer ng isang 57, 6 missile na bumilis mula 0 hanggang 2 beses ng bilis ng tunog sa loob ng 3 segundo. Ngunit nakalampas na ang Beaver sa loob ng minimum range kung saan pinipigilan ng mga safety system ng missile ang pag-arm nito. Ang missile ay nag-self-destruct nang hindi nakakapinsala sa itaas. Na nagdagdag ng $70 sa gastos ng Russia para sa araw na yon. Ang pangalawang Beaver ay lumapit sa Podlet Li-1 gamit ang terrain bilang isang kalasag. Ang mga alon ng radar na tumatalbog sa lupa ay lumikha ng mga ghost image.
Nakita ng computer ng Panzer ang tatlong drone sa magkakaibang altitude kahit isa lang ang totoo. Pareho itong epekto kapag nakikita mo ang iyong sarili ng doble sa isang salamin sa maling anggulo. Maliban na lang, ang salamin na ito ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar at ang nakataya ay mga pampasabog. Kinailangan ng operator na manumanong piliin ang tamang target. Ngunit sa oras na nalaman niya ito, ang drone ay bumubulusok na. Noong 0600, tinamaan ng unang beaver ang antena ng EA-10E1 sa bilis na 200 kilometro bawat oras. Ang shape charge ay ginawang isang jet ng tinunaw na tanso ang 5 kilo ng pampasabog na mas mabilis pa sa bala ng rifle. 8 beses na mas mabilis. Sa katunayan, tumagos ito na parang gawa sa papel. Nasa ganoong bilis, halos totoo na. 8 segundo makalipas, tinamaan ng pangalawang beaver ang antena ng Quadlet ay isa. Ang pagsabog ay parang pagsikat ng araw sa maling direksyon. Attention Kahel all na flash, units. Subject spotted in itim na Sector usok, 4. Proceed with at ang caution to tunog the ng east ilang milyong stairwell dolyar na nagiging immediately. scrap metal. Ang pangatlong beaver, nasira at halos hindi na makalipad. Ngunit nasa laban pa rin. Ay pumila sa Katia Airfield 50 kung rupees saan for the nakaparada ang mangoes. isang No, Gun I negatibo will give you 26 na may tail number na blue 30. Come on, 40 is fair price. Ito ay parang isang regalong nakabalot na may nakasulat na "Please blow me up". Ang ika-4 na beaver ay umikot ng malapad. Nagmumula sa kanluran habang ang mga Panzer ay sinusubukan pa ring lumingon. Nagsimula ang huling pagbulusok ng nasirang pangatlong drone noong 0601. Tinamaan nito ang unang negatibo 26. Habang ang ika-4 at huling drone ay tumama sa pangalawa. Dinurog ng mga pagsabog ang lahat sa loob ng 50 metro gamit ang purong pressure bago pa man dumating ang apoy. Everything beyond this point Ang was fireball added ay umabot much sa later. 40 metro ang taas at 2. 000 degree. Sapat na init upang matunaw ang aluminum. Agad itong ipinakita ng dalawang negatibo 26 sa pamamagitan ng pagiging mga lusaw na metal na makikita sa mga satellite image kinabukasan. Sa We need ika-4 to na move the red pagkakataon sa isang priority to linggo, Tuesday. Confirm Tinamaan that ng shift with the Ukraine ang logistics parehong team airbase. immediately. pinatunayan nito na ang mga air defense ng Russia ay gumagana na parang mga arcade claw machine. Laging nakakawala ang premyo sa huling segundo.